Magandang araw mga ka-tracker, welcome sa ating YouTube channel vlog. For this video, may papakita lang ako sa inyong unit na ilalabas namin mamaya. So itong unit ay Isuzu Giga 10-wheeler. Pero ito mga ka-tracker, ito yung gusto ng mga customer namin na mga taga-probinsya. At yung mga nagkakarga ng mabibigat. Bakit? So silipin natin para magkaroon po kayo ng idea and reference. At sasabihin ko yung presyo mamaya tapos nating ikutan tong unit na to para ayan malaman nyo. So ito, fully reconditioned unit to. Ayan, pinalilinis na namin para ready na mamaya at maganda yung presentation natin sa customer natin kapag nakita, di ba? So pogi na po 'yan. Itong unit ay Isuzu Giga 10-wheeler. Ang kanyang suspension, naka lip spring suspension sa harap, naka center bogie type lip spring sa likod. 10-wheeler siya na may sukat yung gulong na 11R 22.5 8 stud tubeless, and then ang body niya ay 32 feet freezer van, wing van. Ayan. Freezer van na tapos wing van. So, ayan, kung makikita nyo may system dito sa harapan, sa likod ng windbreaker. Meron na rin windbreaker yan at yung accessories niya, complete standard electrical lights and accessories. Kulang lang sa linis. Ayan, may hagdan. Ayan, windbreaker. Tapos, may plaka na nakarehistro. Ayan, may plaka na po yan. Kabilaan yung ating ladder. And then, running guard, tubular, hanggang likod 3 layers. So, ayan po yung itsura ng ating unit. So, yung mukha nito ay straight pa yung kanyang hood. So kung makikita nyo, kapag nakita nyo ganito yung hood niya na straight, ibig sabihin yan old model na Giga. Ayan. At ang makina niya, ito yung makina na malakas dahil ang makina po nito ay 10PE1. Ayan, 10PE1 na 10-cylinder B-type engine, mechanical inline direct injection. Ayan. So, ipapakita ko na lang sa screen yung specs ng makina. So, sinabi ko kanina malakas dahil B-type engine po ito. So, ang disadvantage lang nito, kapag ganito yung makina nyo, malakas sa crudo dahil meron itong displacement na 19,000 cc or 19 liters. Ayan, kaya ayan, medyo malakas sa gas compared sa 6WF1, 6UZ1 na naka-common rail direct injection. Pero kung sa kargahan lang naman, 30 tonners, maning-mani dito sa unit nito. Pero ito ay nag-work sa low RPM. Ayan. So, ang lang dito, disadvantage kapag hindi alam ng mekaniko, ng driver pala, kailangan sa pag-accelerate, paggamit ng truck na to, dahil naka V-type engine, 10-cylinder tayo, ay dapat hinay-hinay lang sa pagbira ng accelerator dahil hindi naman natin kailangan ng high RPM dito sa ganitong makina, sa ganitong power drive train hanggang differential dahil high torque, low driven. Ibig sabihin luger siya. 'Yon mga ka-tracker, panghatak talaga, panghatakan ng mabibigat. So ang makina nga na ito ay kinakabit sa dump truck. Ayan. Pero ito nakakabit sa wing van, freezer van, 10-wheeler. So yan mga ka-tracker. At ayan, wag lang i-over RPM dahil ang tatamaan talaga sigunyal kapag over RPM tayo sa ganitong makina. So banayad lang sa bira ng accelerator pedal, di ba? 3, ayan, fuel tank. May 3 tayong fuel tank. So dahil malakas sa gas, kailangan mas madaming fuel tank. Ayan, di ba? So kung malayo yung biyahe, dapat talaga malalaki yung fuel tank natin. And then, ayan, di mabubulok yung ating
tapaludo. Tapos naka original lip spring suspension, center bogie type. Ayan po, center bogie type po yan. Tapos yung differential niya, single differential lang to kasi wing van lang naman. Ayan. Pero meron itong double depth na mas maganda kung ikukumpara natin. Mas maganda mga ka-tracker sa single depth. Kasi kung mabalahaw, kayang-kayang ihahon. Pero pag ganitong unit is hindi naman na kailangan ng double depth. So yun, ang likod natin ng wing van, yung frame, stainless lock, hinges, and then maganda yung taillight natin, customized, Orig Japan, and then yung loob nito maganda. So mahirapan tayo magbukas. Maganda yung loob nito dahil freezer van. So ginawan rin namin ng running guard hanggang likod kasi kadalasan yung mga dumarating galing Japan, nasa gitna lang yung ating running guard, wala dito. So yung iba meron, pero kadalasan wala, kaya ginagawa na lang namin ng running guard. So safe yan dahil baka sumuot yung mga kasabayang motorsiklo, so kaya naglalagay ng ganyan. Tapos aluminum stepboard, nilagyan rin namin ng guard yung taillight. So maganda, ayan o, diba? At ito, yung drop side nya mataas, ayan, maganda to. Tapos may center post tayo, toolbox, maraming toolbox, dalawa. And then sa ating battery, 2D battery. And then ayan mga ka-tracker, gross weight capacity 24,000, net capacity 12,000. Pero pag ganito, nag-exceed tayo sa ganitong setup ng truck. So ayan, 10 PE. Ayan mga ka-tracker, kung naghahanap kayo ng fully mechanical, dahil ang ganitong makina ay fully mechanical, walang computer box, walang kung ano-anong electronic device na nakakabit, talagang purong mechanical. Dito na kayo mga ka-tracker kung ayaw nyo ng di-computer. So mga ka-tracker, ang ganitong unit ay nagre-range to ng 1.9M to 2.1M. Depende sa mapipili yung unit sa actual unit. Meron kasing sariwa, meron namang merong kunting gagawin. So pero mga ka-tracker, dito naman pag kuha kayo ng truck ay as is condition, saka lang natin ipaparikon kapag napili nyo na, depende sa gusto nyo pagkakayari kung ano yung ipapalagay nyo dyan. So ayan, 2 months 1 month warranty mga ka-tracker sa aming unit kapag nilabas, fully recondition. Tapos kayo yung first owner dahil ayan, yung unit natin ay yan, nakarehistro, and then sa amin, tapos ililipat sa pangalan nyo, kayo yung first owner mga ka-tracker. So yun lamang mga ka-tracker, kung nagustuhan nyo to, paki-like, share at mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Meron rin tayong FB page, kung gusto nyo mag-inquire, kindly contact us na lang doon. And then TikTok account, paki-follow rin. So maraming salamat, dito na lamang, God bless, bye bye.